Top 10 bagong mga expressway legal bike na inilabas ng 4 na malalaking Japanese brand na Kawasaki, Yamaha, Honda at Suzuki. Ngayong taon ang siguradong magugustuhan mo. Mga bagong modelo na may mga bagong features, mga bagong estilo, bagong performance at bagong pagpipilian na naman. Ang kabuuang presyo at mga nilalaman kasama ng mga specs nito ay aalamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabayang public, subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kawasaki Z900. Matalas na age ng fairings at malaking body build at sporty concept ng mga graphics design ang unang makikita sa modelong ito. Isang expressway legal bike na may bagong update na inilabas ng brand. Hindi lang sa external maging sa internal specs and features nito. Itong Kawasaki Z900 ay naka-liquid cooled 4-stroke at inline 4-cylinder na may 948 cubic centimeter na displacement capacity na kayang magpalabas ng 92.2 kilowatts o katumbas ng 125 horsepower sa kada 9,500 RPM habang nananatiling 98.6 Nm ang maximum torque at 7,700 RPM. Ang output na ito ay pinapadala sa pamamagitan ng 6-speed manual transmission nito. Pagdating sa dimension, may seating height itong motor na 820mm na kayang-kayang sakyan ng hanggang sa 5'5" ang height at fuel tank capacity na 17 liters. May fuel consumption rate itong motorsiklo na umaabot ng hanggang sa 18 to 22 km per liter. Usapang bilis, hindi pa naire-rate ang kabuuang top speed nito pero sinisiguro ng brand na magbibigay ito ng mas magandang performance sa actual. Ang kabuuang bigat nito ay umaabot ng 213 kg at may estimated price sa Philippine peso na 568,342 pesos. Honda CBR 600RR. Ang motorsiklong ito ay ang sports bike motorcycle ng brand na may panalo ngayong disenyo. Dala nito ang pinakamahusay na kalidad at performance na ipinamana ng brand mula sa pinakamababang uri nito. Itong Honda CBR 600RR ang isa rin sa pinakamalupit na motorsiklo ng brand pagdating sa pabilisan. Gandang hugis at aerodynamic na sinamahan ng magandang visibility, dala ng twin LED headlamp, tawang tenga ng turn signal lamp at isang mababang na windscreen protector para sa mga rider na sasakay dito. Itong Honda CBR 600RR ay powered by inline 4-cylinder liquid cooled dual overhead cam at 16 valve na may kabuuang displacement capacity na 599 cubic centimeter o 600cc na kayang gumawa ng 89 kilowatts o katumbas ng 119 horsepower sa kada 14,250 revolution per minute habang nagagawang maximum torque nito ay 63 Nm sa kada 11,500 RPM na nakakonect sa isang manual transmission na may 6-speed gear shifting. Gaya ng Kawasaki Z900, ang seating height din itong modelo ay umaabot ng 820mm, nakatumbas ng 32.2 inch. Di lang sa forma at dami ng modernong features, ito rin ay may katipiran kumonsumo. Meron itong malaking fuel tank na umaabot ng 18 liters o 4.7 gallon at fuel consumption rate na 20 to 25 km per liter. Ang average na bilis na nagagawa nitong motor ay umaabot ng 255 km per hour. May bigat ito na 193 kg. Ito ay nagkakahalaga ng $13,217 na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 771,344.12 pesos. Ang 2025 Yamaha MT-09 SP. Mula sa lahi ng mga sports street bike ng Yamaha naked handle na MT series, itong Yamaha MT-09 SP. Isang premium na modelo ng brand na may dalang mga moderno at makabagong specs and features na ibabahagi sa lahat ng makakagamit nito. Dala pa rin ito ang signature na disenyo ng MT series at ang isa sa pinakamalaking capacity ng segment. Pinapagana ito ng 4-stroke liquid-cooled dual overhead cam engine na may kasamang 4 valves at 3-cylinder. May taas na 800 cubic centimeter ang kabuuang displacement nito o katumbas ng 900cc na kayang magpalabas ng 87.5 kilowatts
o 119 horsepower sa kada 10,000 revolution per minute, habang ang maximum torque nito ay umaabot ng 93 Nm sa kada 7,000 revolution per minute na nakakonek sa isang transmission system na constant mesh 6-speed manual transmission na gumagawa ng estimated na bilis na umaabot ng 200 km per hour o higit pa. Itong motor ay may seating height na 825 mm at may fuel tank capacity na 14 liters at may average fuel consumption rate na 20 km per liter. Ang kabuoang timbang nito ay umaabot ng 194 kg at may estimated price ito na 720,000 pesos. Suzuki GSX S1000 GT Travel, isang malakas at isa sa pinakamataas sa GSS family series ng brand. Nagbibigay ng mas compact, maayos na comfort at mahusay na performance sa loob ng kalsada. Itong Suzuki Big Bike ay pinapagana ng 999 cubic centimeter na displacement o 1000cc na may kasamang fuel supply system na fuel injection na may ride-by-wire electronic throttle body. Ang brand ay may kasanayan sa paggawa ng mga motorsiklo, hindi lang sa malakas ay mas matipid ding kumonsumo. Kaya itong modelo, kahit na malaki ito ay siguradong may katipiran din ito. Ay lubricant ito na wet sump at manual transmission type na 6-speed constant mesh at kayang magpalabas ng 101 horsepower sa kada 10,360 rpm at maximum torque na 99 Nm sa kada 9,300 rpm. Wala pang malinaw na naitala sa kung gaano kabilis itong modelo, pero asahan mo na mas mabilis ito gumawa ng performance lalo na sa mga long ride. Pagdating sa dimension, meron itong taas ng seating height na 810 mm at kayang sakyan ng 2 tao. May fuel tank capacity na 19 liters at kumukonsumo ng 15 to 18 km per liter. Itong Suzuki GSX S1000 ay may kabuuang timbang na 226 kg at nagkakahalaga ng $13,449 na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot sa estimated price na 780,000 pesos sa bansa. Kawasaki Versys SE Grand Tour. Ang Kawasaki Versys SE Grand Tour ay isang middleweight motorcycle na nanghiram ng ilang mga makabagong elemento at disenyo sa isang dual sports bike standard. Kaya ngayon itong modelo ay may karakteristik ng isang adventure tourers at isang sports bike na klase kung titingnan. Kaya nitong makipagsabayan sa mabibilis na klase ng mga motorsiklo at umandar ng walang pag-aalinlangan sa mga terrain. Ang makina nitong motor ay pinapagana ng isang liquid-cooled type na cooling system na may 4-stroke inline 4-cylinder at kabuuang displacement na 1043cc. Kaya nitong magpalabas ng 82.2 kilowatts o katumbas ng 120 horsepower sa kada 9,000 revolution per minute at kayang magpalabas ng maximum torque na 102 Nm sa kada 7,500 rpm. Sa pamamagitan ng manual transmission na may 6-speed return shift ay kaya nitong gumawa ng bilis na umaabot ng 200 km per hour o higit pa. Pagdating sa dimension, kayang-kaya pa ring upuan ng hanggang sa 5'6" ang height itong motor na umaabot ang kabuuang seating height na 840 mm. Meron itong fuel tank capacity na 21 liters at kumukonsumo ng 12 to 15 km per liter. Ang kabuuang timbang nito ay nasa 257 kg at nagkakahalaga sa estimated price itong Versys SE Grand Tour ng 1,095,000 pesos. Honda Africa Twin DCT Adventure Sports. Unang inilunsad ang kauna-unahang bersyon nitong motor noong 1988 pa at bagong modelo ngayong taon. Itong Honda Africa Twin DCT Adventure Sport ay ang may pinakamalaking displacement sa kategorya ng mga touring dual sports bike ng Honda. Pinapagana ito ng liquid-cooled na cooling system na may 4-stroke 8 valves at parallel twin engine features at may kabuuang displacement capacity na 1084cc. Kaya nitong magpalabas ng 75 kilowatts o katumbas ng 101.9 horsepower sa kada 7,500 rpm. Habang ang nagagawang maximum torque nito ay maabot ng 112 Nm sa kada 5,500 rpm. Meron itong dual clutch type transmission na may 6-speed gear shifting na na-develop na ngayon. Ginawang automatic latch na may kasamang shift operation na kung saan mas ma-enjoy mo kahit naka-manual lang ito ang mas komportableng pagmamaneho. Pagdating sa dimension,
Meron itong seating height na 835 at 855 mm at may fuel tank capacity na 24.8 liters. Wala pang naitalang lakas at bilis maging ang fuel consumption sa motor na ito. Pero kahit papano ay magbibigay na rin ito ng magandang performance lalo pat nilagyan ito ng mas malaking makina at maraming fuel tank capacity. Ang Honda Aprica Twin DCT Adventure Sport ay may kabuuang timbang na 253 kg at may estimated price na 1,292,000 pesos 994. Yamaha R1M. Ang R1M ng Yamaha ay isa sa may high-performance sports bike na nakadesenyo para sa loob ng racetrack. Ilagyan ito ng maraming mga advanced features electronics at ng rider aids. Itong motor ay may 4-stroke liquid-cooled na cooling system, 4-cylinder dual overhead cam at 4 valves sa engine at pinapagana ng kabuuang displacement capacity na 998cc o katumbas ng 1,000 cubic centimeter. Gumagawa ito ng 147.1 kilowatts o 200 horsepower sa kada 13,500 RPM, habang ang maximum torque ay nasa 113.3 Nm sa kada 11,500 RPM. Pinapalabas sa pamamagitan ng manual transmission contacts mesh na may 6-speed gear shift. Sa taas ng upuan ay siguradong kampante at komportable ka sa mga makakasalubong hangin sa tuwing tumatakbo ito ng mabilis sa pamamagitan ng windscreen protector at magandang seating position. May seating height ito na 860 mm at fuel tank capacity na 17 liters. Ang bilis nitong motor ay bibihirang maikumpara sa marami dahil umaabot ito ng hanggang sa 300 km per hour at may fuel tank capacity na 12 to 15 km per liter. May kabuuang timbang ito na 202 kg at may kabuuang presyo na $30,476 na kung i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 1,767,608 pesos. Suzuki GSX 8R na ginawa sa pamamagitan ng GSX 8S platform kasamang matitibay na components gaya ng mga suspensions, bodyworks at isang magandang handle. Nilagyan ito sa makina ng 4-stroke, 2-cylinder, liquid-cooled na cooling system at dual overhead camshaft at may kabuuang displacement capacity na 776cc. Ang Legal Express sports bike motorcycle na ito ay naglalaman din ng mga katangiang moderno kaya ng pagkakaroon ng mga advanced safety features at mga connectivities. Meron itong fuel supply system na fuel injection at may katipiran din sa fuel consumption. Ang lubrication system nito ay may force feed circulation at may wet sump habang nakakonekta sa isang transmission na manual na may 6-speed constant mesh. May fuel tank capacity itong motor na 14 liters at kumukonsumo ng hanggang sa 24 km per liter. May kabuuang bilis ito na nagagawa na umaabot ng 180 to 200 km per hour. Ang seating height itong motor ay may sukat na 31.9 inches at may kabuuang timbang na 205 kg. Nagre-range sa estimated price itong motorsiklo na umaabot ng 547,462 pesos. Kawasaki Z900 RS. Isang retro style motorcycle na may naked handle at isang circular shape ang signature nitong modelo. Mula naman sa lahi ng Z-Series family ng Kawasaki na ngayon ay namamayagpag pa rin sa iba't ibang bansa kasi hindi lang retro old school ang datingan, ito ay may kapanapanabik din na mga katangian mula sa mga modernong kagamitan, mapormang bahagi ng external at di nakakasawang performance nito sa araw-araw na gamitan. Nilagyan ito sa makina ng isang liquid-cooled na cooling system na may kasamang 4-stroke inline 4-cylinder at kabuuang displacement capacity na 948 cubic centimeter na kayang gumawa ng 82 kilowatts o katumbas ng 111 horsepower sa kada 8,500 RPM at 98.5 Nm sa kada 6,500 RPM na gumagamit ng isang manual transmission na may 6-speed return shift at nakakagawa ng bilis na umaabot ng 180 km per hour. Itong motor ay may taas ng upuan na umaabot ng 835 mm at may kabuuang laki ng fuel tank na 17 liters. Kaya nitong kumonsumo ng hanggang sa 16 to 20 km per liter na kung saan
May kabuuang bigat na 216 kg na kayang-kayang dalhin ng kahit na sinong mamamayan. Pwedeng isabak kahit sa expressway dahil na i-maintain nito ang stability. Itong Kawasaki Z900 RS ay nagkakahalaga ng $14,149 na kung i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 800,640 pesos. Ang 10 legal expressway bike na ito ay mga bagong update at mga bagong motorsiklo na kalalabas lamang. Hindi pa malinaw kung meron na nito sa Pilipinas pero pwede mo namang itry sa kada branch. Ang 4 na main brand na talagang tinatangkilik ng kahit na sinong mamamayan. Kung gusto mo ng mga expressway legal bike na motor, baka pwede mong i-comment sa ibaba ang napupusuan mong motor sa tinalakay natin ngayon. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po like subscribe button pati ng notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin pa. At syempre hintayin ko rin ang comment po sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!